Magandang araw sa inyong lahat. Bago ko simulan itong video lecture na ito, hinihiling ko na ang lahat ay maupo, humanap ng lugar kung saan kayo ay mapayapang makapakikinig sa ating talakayan, maghawak ng papel o kaya ay panulat para makapagsulat ng mga mahalagang impormasyon na inyong kailangan at matututuhan mula sa video lecture na ito. Kung handa na kayo, ay magsimula na tayo. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay mga sitwasyong pangwika. Ang mga sitwasyong pangwika ay isang pagpapaliwanag na sa bawat iba't ibang mga sitwasyon na nakapailalim ang mga tao ay may iba-iba silang paraan ng paggamit ng wika. At ang mga tatalakayin natin ngayon ay nakabatay sa iba't ibang mga media, pangalawa ay kulturang popular at iba't ibang mga sektor panlipunan. So simulan natin ang ating talakayan. Simulan natin ito sa media. Meron tayong 4 na uri ng media. Ito ay telebisyon, radyo at dyaryo, at pelikula. Simulan natin sa telebisyon. Ang telebisyon ang itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan. Bakit? Dahil ang definisyon sa media ay mga bagay o kaya ay mga kagamitan kung saan ikaw ay maaaring makapakinig, makapanood o kaya ay makapagbasa. Ngayon, lahat ng tatlong yon ay kaya mong gawin sa telebisyon. Kaya, ito ang pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan. Dagdag pa, nakatutulong din ang pagkakaroon nito ng cable o satellite connection dahil kahit saang bahagi ka ng bansa, hanggat meron kang antena, telebisyon at kuryente, ikaw ay maaaring makakuha ng impormasyon mula dito. Sabi din dito, ang pangunahing medium daw na ginagamit sa mga telebisyon o programang pantelebisyon ay wikang Filipino. Sa katunayan, merong 9 na iba't ibang mga programang pantelebisyon ang maaari nating mapanood dito. Una dyan ay teleserye, pantanghaling palabas, magazine show, news and public affairs, komentaryo, dokumentaryo, reality TV, mga programang pang showbiz, at mga programang pang-edukasyon. Ayon sa mga pag-aaral, tinatayang merong 79 na mga Pilipino o kaya mga kabataan ang namumulat sa wikang Filipino dahil sa kanilang exposure sa telebisyon. Dahil dati, noong panahon na hindi pa uso ang telepono o kaya ay internet, nakatutok sa telebisyon ang lahat ng tao. Siyempre, kung ano ang wikang ginagamit sa telebisyon, yun rin ang wikang kanilang nauunawaan. Kaya higit na mas natututo ang mga tao noon ng wika sa pamamagitan ng panonood sa telebisyon. Dumako naman tayo ngayon sa radyo at dyaryo. Bakit ko sila pinagsama? Dahil halos magkamukha lang naman sila o pareho lamang ng nilalaman. Sabi po dito, ang pangunahing wikang ginagamit sa radyo at dyaryo ay Filipino. May ilan mang programa na maaaring gumamit ng Ingles, ngunit kung titignan, mas marami pa rin sa bilang ang gumagamit ng Filipino. Sa kabilang banda naman, meron ding ilang mga programa kung saan gumagamit sila doon ng regional na wika, ngunit sa pakikipagpanayam ay Filipino pa rin ang ginagamit. Bakit po sila gumagamit ng regional na wika? Dahil po limitado ang mga satellite na naaabot o mga koneksyong naaabot ng mga radyo. Kaya naman, yung ilan sa mga yon ay probinsya lamang o kaya po isang rehiyon yung kanilang nasasakop. So kung halimbawa, ang isang istasyon ng radyo ay ang sakop lamang ay ang buong rehiyon ng Bicol. Hindi na nila kailangan pang gumamit ng Filipino dahil lahat naman ng taga Bicol ay marunong gumamit ng wikang Bicolano. Ang mga regional na wika ay kilala rin bilang vernacular na wika. Dagdag na kaalaman, merong 2 uri ng istasyon ng radyo. Ang una ay AM, habang ang isa naman ay FM. Ang AM, ang amplitude modulation, ay kadalasang nagpapalabas ng mga programang pumapatungkol sa balita o pagbibigay ng impormasyon. Sa kabilang banda naman, ang FM o frequency modulation ay nagbibigay ng aliw o kaya libangan sa mga taong nakikinig dito. Dumako naman tayo sa dyaryo. Pareho lang sila ng radyo na may 2 uri. Sa dyaryo naman meron tayong broadsheet at tabloid. Punta tayo sa broadsheet. Ayon sa broadsheet, ito ay kadalasan daw na nakasulat sa wikang Ingles at gumagamit ng formal na wika. Ito ay bunsod ng kadahilan ng
Kadalasan ng mga balitang nakapaloob dito ay patungkol sa negosyo o kalakalan. Kadalasan rin, ang mga balita dito ay nakabatay mula sa international na mga pinagkukunan ng impormasyon o kaya ay mga international na balita. Kaya naman ito ay nakasulat sa wikang Ingles. Sa kabilang banda, kung nais nyo namang maaliw mula sa mga kwento, haka-haka o kaya ay mga balitang showbiz, marami nito sa tabloid. Ang tabloid ay mas kilala bilang mas binibili ng masa, mas mura at mas higit na naiintindihan ang wika. Bakit po? Una, ang target na audience o tagapagbasa ng mga tabloid ay ang masa o tayong mga Pilipino. Sabi diyan, bukod sa target tayo nito, pinanatili din nito ang presyo niya na mas mura kumpara sa broadsheet. Dagdag pa, mas higit na naiintindihan ng wika dahil ang register nito ay informal, kumpara natin sa broadsheet na gumagamit ito ng formal na wika. Dahil din dito, kadalasan, ang tabloid ay kabaliktaran ng broadsheet. Dahil nga Ingles ang ginagamit sa broadsheet, sa tabloid naman ay Filipino ang ginagamit. Para naman sa huling bahagi ng pagtalakay natin sa mga sitwasyong pangwika sa media, ito ang pelikula. Tinatayang mas maraming mga banyagang pelikula kaysa sa lokal na pelikula ang ipinalalabas taon-taon sa ating bansa. Kung bibilangin nga, sa 20 pelikulang ipinapalabas, 5 lamang sa mga ito ang lokal habang ang 15 ay nananatiling banyaga. Tingnan nga itong mga halimbawa na pinapakita ko sa inyo ngayon. Ang mga sumusunod na pamagat ay makikita ninyo na kadalasang Ingles ang karaniwang gamit ng mga pamagat ng mga pelikulang Pilipino. Kahit na ito ay gawa sa Pilipinas, mas pinipili ng mga direktor at producer ng pelikula na gawing Ingles ang pamagat ng mga ito. Bakit? Dahil una, mas gusto nilang maakit yung mga banyagang manonood ng pelikula. At pangalawa, higit na mas nakakaakit para sa lahat, hindi lamang sa mga banyaga kundi pati na rin sa mga Filipino, ang panonood ng mga pelikula na nasa wikang Ingles ang pamagat. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng ating talakayan at ang tutok natin ngayon ay mga kulturang popular. Ano muna ang ibig sabihin ng kulturang popular? Ito ang mga kultura, mga kagamitan, mga gawiin ng tao na kung saan sumisikat lamang sa isang espesipikong panahon. Halimbawa, sikat siya ngayong araw. Ngunit paglipas ng araw, kinabukasan, hindi na siya sikat. Matapos ulit na mahabang panahon, maaaring sumikat muli siya at maaaring ulit na mawala siya. Ano pong isa pang tawag dito? Ito ay kilala rin bilang uso. Punta tayo ngayon sa unang halimbawa natin ng kulturang popular. Sa flip-top. Kung bibigyan natin ng pagpapakahulugan ng flip-top, isa itong pagtatalong oral na isinasagawa ng parap. Ibig sabihin, isa itong debate kung saan may dalawang panig na naglalaban at nagpapaliwanag ng kanilang mga posisyon. Sabi dito, kahawig man ito ng balagtasan, hindi iyon ang inspirasyon sa likod ng flip-top. Ang inspirasyon nito ay hango sa mga hip-hop rap battles mula sa ibang bansa, espesipiko sa Amerika. Sino ang kilala na tagapagtaguyod ng flip-top sa Pilipinas? Ito ay si Alaric Riam Yuson o mas kilala bilang Enigma. Ano ang pangalan ng kanyang grupo na binuo? Ang pangalan nito ay Flip-Top Battle League at sinimulan niya ito noong taong 2010. Madalas ring mapapanood ang Flip-Top Battle League o mga laban sa flip-top sa YouTube account ng Flip-Top Battle League. Kung ikukumpara natin ang balagtasan sa flip-top, makikita dito sa ating talahanayan na meron lamang silang dalawang pagkakaiba. Una, pagdating sa paksa. Sa balagtasan ay mayroon silang iisang paksang tinatalakay. Halimbawa, kung patungkol sa edukasyon ang paksa ng balagtasan, hindi sila pwedeng lumihis doon sa paksang yon. Kung ano yung sasabihin nila, dapat lahat ng ito ay patungkol sa edukasyon. Kung ikukumpara naman ito sa flip-top, walang nakatalagang paksa o walang iisang paksa silang tinatalakay. Kung ano ang unang maisip ng tao o ng lumalaban, yun ang kanyang unang dapat nasasabihin. Hindi lamang doon nagtatapos ang pagkakaiba nila. Ito rin ay nagkakaiba sa register ng wika. Pagdating sa balagtasan,
formal na wika ang kanilang ginagamit. Bakit? Dahil kahit na sila ay nagtatalo, dapat na panatilihin nila yung kanilang pagrespeto sa isa't isa. Sa kabilang banda naman, pagdating natin sa flip top, mas hindi kaaya-aya ang sinasabi, mas nagugustuhan ito ng mga tao at mas magiging panalo ka doon sa iyong mga tagapakinig. Isunod naman natin ang pick-up lines. Sabi dito, ang pick-up lines daw ay maituturing na makabagong bugtong. Bakit? Ang mga bugtong, meron tayong ideya, halimbawa, isang konsepto o isang bagay na kinokonekta sa isa pang bagay na hindi naman karugtong o kadikit nito. Ibig sabihin, maaari nating gawan ng panibago o bagong kahulugan yung isang bagay. Kaya rin, ang pick-up lines ay isang halimbawa ng pagpapakita na ang wika ay malikhain. Kadalasan, yung mga pick-up lines daw ay ginagamit upang iugnay sa pag-ibig ang isang bagay. Bakit nga ba ito patungkol sa pag-ibig? Dahil ang pick-up lines ay nagmula o nag-ugat sa mga boladas ng mga binatang manliligaw. Mula sa salitang bola, ang boladas ay patungkol sa mga pambobola o panguuto ng mga binatang manliligaw sa kanilang mga babae na iniibig. Saan ba nakilala ang pick-up lines? Ang pick-up lines ay sumikat dahil kay Boy Pick-up sa isang programang pantelebisyon na Bubble Gang. Dahil dito, hindi na lamang nanatili sa telebisyon ang mga pick-up lines. Ito din ay kumalat sa mga Facebook wall, Twitter o X na ngayon at iba't iba pang mga social media network. Ang mga pangunahing wikang ginagamit para sa pick-up lines ay tatlo. Ito ay Filipino, Ingles at Taglish. Dako naman tayo sa kamukha rin nitong mga pick-up lines. Tinatawag itong hugot lines. Ano daw ang iba pang mga pangalan o tawag para po sa hugot lines? Ito ay kilala rin bilang love lines o love quotes. Ibig sabihin, ito rin ay patungkol sa pag-ibig. Kaya ko sinasabi na magkamukha ang pick-up lines at hugot lines. Sabi dito, patunay din daw ang hugot lines na malikhain ang paggamit natin ng wika. Dagdag pa, kadalasan daw ang mga hugot lines ay nagmumula sa mga bahagi ng mga programang pantelebisyon o kaya ay mga teleserye. Mas magaling silang umarte, mas nararamdaman ng mga tao o ng mga manonood nila kung ano yung pinaparating nila sa kanilang hugot lines. Sabi dito, meron daw dalawang wika lamang na ginagamit para sa hugot lines. Una ay ang Filipino at pangalawa naman ay ang Taglish. Kung mapapansin nyo, walang Ingles na wika para po sa hugot lines. Bakit po? Dahil mas mahihirapang maintindihan ng mga tao ang kanilang sinasabi kung ito po ay nasa wikang Ingles. Sunod naman natin ngayon ay sa text. Ang text ay mas kilala rin bilang SMS o short messaging system. Para sa karamihan na mahilig gumamit ng kanilang telepono, ito ay mahalagang bahagi ng komunikasyon sa bansa. Noong taong 2017 nga na-awardan tayo o kinilala tayo ng mga tao bilang texting capital of the world. Bakit? Dahil nung panahon na yan, tinatayang merong 4 na bilyong text ang ipinapadala kada taon dito sa Pilipinas. Ikukumpara sa bilang ng mga tao na nandito nakatira sa Pilipinas na umaabot lamang sa 1 bilyon, dapat sa bawat isang tao ay meron tayong 4 na mensahe na pinapadala kada araw. Ganon karami ang mga pinapadala nating mensahe. Sabi din dito, ang text kasi ay mas mura kaysa tawag at mas komportable. Kaya siguro mas tinatangkilik siya ng mga tao kaysa sa tawag. Patungkol naman sa wikang ginagamit sa text, magkahalong Filipino at Ingles ang ginagamit. Pero kung tatanungin anong mas pangunahing wika ang ginagamit sa text, syempre nangunguna dito ang Filipino. Bakit siya tinawag kanina na short messaging system? Dahil po sa pagte-text natin, meron limitasyon lamang sa bilang ng mga karakter na maaari mong ipadala sa isang text. Meron lamang tayong 160 mga karakter. Gayunpaman, matalino at malikot ang isip ng mga tao. Nakaisip sila ng paraan kung paano makukumpleto yung kanilang mensahe nang hindi umaabot sa limitasyon na 160 mga karakter. Gumamit sila ng mga pagpapaikli at pagbabago sa baybay ng kanilang mga salitang ginagamit. Sa ngayon,
Hindi na masyadong ginagamit ito sa text dahil nga yung mga tao hindi naman na ganon kahilig mag-text. Bakit po? Sa kasalukuyan, ang kanila nang ginagamit ay ang social media at internet. Nandito na tayo ngayon sa dulo o sa huling bahagi ng kulturang popular. Sabi dito, kung ikaw ay isang tao na merong social media account, halimbawa Facebook, X o Twitter, Messenger, Instagram, Threads at iba pa, ang tawag daw sa iyo ay isa kang netizen. Sabi dito, ang social media at internet ay naging daan para mas mapadali ang ating pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Meron dalawang halimbawa ng paraan ng pakikipagkomunikasyon sa social media at sa internet. Una, ang pagpo-post. Sabi dito, ang mga post ay may larawan at iba pang mga impormasyon. Ito ay halimbawa ng didirektang pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng social media. Pangalawa naman, kung meron tayong didirekta, pupunta tayo ngayon sa direktang pakikipagkomunikasyon. Ito ang private messaging. Kapag ikaw ay nakikipag-usap sa isang tao, mula sa iyo, direkta papunta sa kanya, ang tawag dito ay private messaging. Sa Ingles, isa pang tawag din dito ay direct message. Karagdagang impormasyon, sinasabi na higit na mas maingat ang mga tao sa social media kumpara sa text. Bakit? Dahil sa social media, lantad ang iyong mga personal na impormasyon kabilang na ang iyong mga larawan. Kung ikukumpara natin ito sa text, kaya mong makapagpadala ng mensahe sa isang tao sa pamamagitan lamang ng number mo. Kung hindi nakasave sa kanya ang number mo, hindi niya malalaman na sa iyo nanggaling ang mensaheng iyon. Kumbaga, mas lantad sa social media at mas tago naman kasi sa text, kaya dapat mas maingat ang mga tao dito. Kung tatanungin naman kung anong wika ang ginagamit o pangunahing wikang ginagamit sa social media at internet, ito ay Filipino at Ingles. Pero syempre, ano bang mas lamang kung hindi ang wikang ginagamit madalas ng mga Pilipino, ang wikang Filipino. Dako naman tayo ngayon sa huling bahagi ng mga sitwasyong pangwika at ito ang iba't ibang mga sektor panlipunan at sa iba pa. Ano-ano bang mga sektor panlipunan ang ating matatalakay ngayon? Ito ay tungkol sa kalakalan, sa pamahalaan at sa edukasyon. Punta muna tayo sa kalakalan. Sabi dito, ang pangunahing wikang ginagamit sa kalakalan ay Ingles. Bakit? Ang sakop natin pag sinabi nating kalakalan ay ang mga tinatawag natin na mga negosyo. Ang mga negosyo ay maaaring binubuo ng mga kumpanya at iba pang malalaking korporasyon. Bakit nga Ingles ang ginagamit natin? Dahil syempre, yung mga malalaking korporasyon ay hindi lamang mga Pilipino ang maaaring nagmamay-ari. Meron tayong mga tinatawag na business partners at mga investors na maaari at madalas na galing sa ibang bansa. Kaya naman, madalas na kinakailangan gumamit ng wikang Ingles sa pakikipag-usap sa kanila. Ang mga korporasyong ito ay maaari din na tinatawag na multinational companies o gaya nga ng sabi ko, iba-ibang mga tao mula sa iba-ibang mga bansa ang may-ari. Dagdag pa, meron tayo ngayong sumisikat na larangan o bagong propesyon. Ito ang pagiging isang bahagi ng Business Process Outsourcing o BPO. Sa madaling sabi, ito yung mga tinatawag natin o mas kilala natin bilang mga call center agent. Bukod sa husay sa pakikinig, ang pangunahing kinakailangang kayang gawin ng mga call center agent ay ang pagsasalita at pag-intindi sa wikang Ingles. Sabi din dito, nakalista dyan lahat ng mga halimbawa ng mga dokumento na kanilang isinusulat gamit ang wikang Ingles dahil sa kanilang pakikipagkalakalan. Tanong, paano naman po kung ang pakikipagkalakalan o pagnenegosyo natin ay pumapatungkol lamang sa mga maliliit na negosyo? Halimbawa, sa sari-sari store, kinakailangan ko pa bang gumamit ng wikang Ingles kung ang bibili lang naman sa akin ay kapwa ko Filipino din? Hindi na. Siyempre, meron tayong mga tinatawag na direct selling. Ano yung mga direct selling na yun o direktang pagbebenta? Kung ang tao na nagtitinda ay direktang nakakausap yung bumibili sa kanya o yung kanyang kliyente, ibig sabihin, ito ay direct selling. Anong wika ang ginagamit sa direct selling? Ang kadalasan ginagamit dito ay wikang Filipino. Sunod na sektor naman ng lipunan ay ang pamahalaan.
Nais kong i-highlight dito ang atas tagapagpaganap bilang 335, serye ng 1988 taon. Sabi dito, ang atas tagapagpaganap na ito ay nag-aatas sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, opisina, ahensya, at instrumentality ng pamahalaan na nagsasagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Anong ibig sabihin nito? Batay sa pinahayag ni Pangulong Corazon Aquino sa kanyang pagdedeklara nitong atas tagapagpaganap bilang 335, sinasabi niya na dapat lamang mas palawakin at mas mag-igtingin ang paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang bahagi ng pamahalaan natin. Tila naman nagmana ang kanyang anak na si Noynoy Aquino sa kanyang pagmamahal sa ating wika. Tulad ng ginawa ng kanyang ina, pinahalagahan ni Pinoy o pinakita niya ang kanyang pagpapahalaga sa wika sa pamamagitan ng paggamit nito sa kanyang SONA. Sa 6 na SONA na pinagdadaanan ng lahat ng presidente, bukod tanging si Pinoy lamang ang gumamit ng wikang Filipino sa lahat ng 6 na yon. Para sa kanya, bukod sa pagpapahalaga sa wika, mas importante sa kanya na maunawaan ng mga tao o ng tinatawag niyang mga boss niya ang kanyang mga sinasabi bilang report sa kanila. Sa panghuli naman tayo na sektor panlipunan, ito ay sa edukasyon. Kung hindi ako nagkakamali, naging bahagi na ng talakayan natin itong sa edukasyon. Bakit po? Tignan po ninyo. Nahati daw po yung sistema ng edukasyon natin dito sa Pilipinas sa 2 bahagi. Una po ay ang mababang paaralan habang ang pangalawa naman ay mataas na paaralan. Ang tutukan muna natin ngayon ay ang mababang paaralan. Sabi dito, ang sakop ng mababang paaralan ay simula kinder hanggang baitang 3. At itinatakda na ang unang wika daw po ang dapat na gamiting wikang panturo sa kanila. Ito ay bahagi ng programang MTBMLE o Mother Tongue Based Multilingual Education na bahagi ng programa ng curriculum na K-12. Sabi dito, bukod pa sa paggamit ng unang wika bilang kanilang wikang panturo, ito rin ay dapat na may hiwalay na asignatura, hiwalay rin sa Filipino at sa Ingles. Habang sa mataas na antas naman, sinasabi dito na dapat ay manatili silang bilingual katulad na lamang ng itinakda sa Artikulo 7. Nandito na tayo ngayon sa huling bahagi ng ating talakayan. Gaya ng sabi ko, bukod sa 3 bahagi na ito, dapat din nating tutukan ang mga jargons. Sinasabi dito na ang jargon ay isang halimbawa ng variety ng wika at tumututok lamang sa mga salita o bokabularyo na mula sa isang larangan o kaya ay propesyon. So sabi, ang mga jargon daw, ito yung mga salita na kapag hindi tayo kabilang doon sa isang espesipikong propesyon o trabaho na yon, ay maaaring hindi natin maintindihan. Ang mga halimbawang nandito ay abogado at ang guro. Gaya ng sabi ni Binibining Dan sa kanyang pagpapaalala sa inyo, kung meron po kayong mga tanong, huwag pong mahihiyang mag-chat sa ating group chat. Yan lamang para sa ating video lecture ngayong araw. Sana po ay natuto kayong lahat sa ating tinalakay. Paalam!